Alright! Good morning Pilipinas and good morning world! At sa ating mga kababayang OFW at mga kababayan natin na nandyan sa Pilipinas na walang sawang sumusuporta dito sa Team Munti programa, thank you so much at mabuhay po tayong lahat hanggat gusto natin. Well, anyways, tuloy-tuloy na po tayo sa tagbabalita dito ng mga tamang balita at sagutin ang maling information na ipapakalat ng mga fake news spreaders ng mga anti-Marcos, lalong-lalo na doon galing sa mga DBS na mga saltik makabayan. Yes, dapat silang sasagutin. Bakit? Kasi pag-aayan natin sila na lagi pong naninira araw-araw kay BBM at sa Marcos sa may session sa katagalan makabayan, akala mga paninira ay totoo yan sa mata ng ibang tao. So dapat silang sasagutin kasi ang bagong Pilipinas, bawal po ang mga sinungaling. At siyempre, kasama niyo pa rin si Sir Ivan, ang pinakabulol na vlogger sa balat ng YouTube, pagbibigay sa inyo ng mga totoo at mga preskong balita na kinukuha natin sa ating kapitbahay na social media. So magandang buhay sa ating lahat mga kabayan and a happy Saturday sa ating lahat. Okay, so before tayo mag-start mga kabayan, well syempre, as usual, i-check natin ang ating mga viewers na maraming comment dyan sa baba sa ating comment section, ang ating pong top 5 commenters. At nandito sa listahan, ang nanguna po si Ma'am Nemi Hasigawa. Meron siyang 44 na mga comments. Nandiyan rin po si Eduardo Yapi. Meron siyang 39 na mga comments. Esing Mariano. Meron siyang 30 na mga comments. Divina Dicuatin. Meron siyang 19 na mga comments. And Robel Ferrer Official. Meron siyang 18 lahat na mga comments. Again, thank you so much po sa ating top 5 commenters. At syempre pasalamatan rin po natin ang ating mga silent viewer dito sa ating channel. Thank you so much. At syempre pasalamatan rin po natin ang lahat ng mga viewers na lagi pong nagla-like, lagi rin pong nagsishares ng ating mga videos. Thank you so much. And also mga kababayan ko, i-acknowledge po natin ang ating mga channel members. Nandyan si Eliazar Tony Ginove. Siya nga pala, siya po ay bago po sa ating channel mga kababayan. Siya po ay bagong nagpa-member or channel memberships dito sa ating channel. Thank you so much. Nandyan po si Cosmo Defender, Pusong Inami, Maria Los Lagunsad, Barbara Butler, Katita Dar, Susan Torres, Edmond Casellejo, Samuel Mebrado, and Via Vivar. I-greet natin mga kababayan, ating po mga suki, mga early birds, yung nanguna po sa pag-comment dyan sa baba sa ating comment section. Nandyan sila si Flaviana Abila, Fibroniula, Maria Mindasiplon, Nonoy Florin Hills, Edmond Ramos, shoutout daw sa Ogong Pasig, mga parents Anastasio. Hi to Ramos at saka kay Edna Ramos sa kanyang misis daw na maganda na si Pearly Ramos, hi, ng Australia Heights Subdivision. Nandiyan po si Peaceful Sea Turtle. I-shoutout natin si Maria Cristina Manimbao, Mariam De Mabeldo. Nandiyan po si Papa Adelio, Gadi Mohagan, Emmy Mapalan. Nandiyan po si Jose Kasupang, Jenna G. I-shoutout natin si Kaluyal Miles Tan and hi to Lilian Lalyabe. Okay, so kumusta ang lahat mga kabayan? How are you today? Well, of course, I'm hoping po sana magandang ating gising ang umaga at meron tayong energetic po na aura katulad po kay Sir Ivan. Siyempre, as usual, doon po sa ating kababayan po nagigising pa lang at wala pang energy, don't worry! Painitin ko po kayo mga umaga kasi marami mga baon na mga pasabog at mga balita sa Sir Ivan na magamit ho natin. Ipandibang po sa mga ipapakalat na mga fake news ng kabilang kampong, mga fake news peddlers. At syempre mga kababayan ko, dapat silang kukurtin araw-araw kasi sila po ay salot ng lipunan. Okay, good morning Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. So, makahabayan ko, kumusta nga pala kahapon? During po sa Undas, Friday, November 1 makahabayan, kumusta po ang pagpunta natin doon po sa sementeryo? Organized ba or in order ba lahat? Wala bang aberya? Okay ba makahabayan?
So nakita ko kahapon sa mga balita, ang dami talaga po mga taong nagpuntahan doon sa mga sementerya mga kababayan. And also nakita ko rin po ang mga ibang post ng ating mga kababayan dyan sa Pilipinas or mga OFW doon po sa ibang lugar mga kababayan na sila rin po ay nag-celebrate at saka meron silang event na trick or treats mga kababayan during Halloween, di ba? Or nag-Halloween party. Nakita rin po ako na isang pro-admin vlogger na meron silang event po na Halloween mga kababayan or Halloween party doon po sa San Francisco. So, iba rin po natin mga kababayan kasi nga sila po ay naapektuhan po at saka nadaanan po ng bagyong Leon mga kababayan, nadaanan pa ng bagyong Christine, nadaanan rin po ng bagyong Leon mga kababayan. So, medyo hindi maganda ang kanilang sitwasyon doon at saka kahit po lumubog sa baha ang sementeryo mga kababayan, nakita pa rin po natin na sila po ay nagpuntahan doon. Kasi yan po ating kinagawian ng mga kababayan every November 1, during po sa Undas, tayo po ay nagpupuntahan, binibisita natin ate pong mahal sa buhay na pumanaw na mga kababayan. So kahapon, merong nag-viral mga kababayan. Ano yan, Sir Ivan? Meron po nag-viral na picture at saka meron siyang caption doon mga kababayan. Ang sabi niya, walang imposible basta magsikap ka lang sa Undas. So sa kanyang picture mga kababayan, ang daming mga pagkain eh. Parang looks familiar talaga. Ang daming pagkain mga kababayan. Siya pala ay nag-grocery. Nag-grocery siya sa sementeryo mga kababayan. Di ba? Kinagawian na ho natin na kapag tayo po ay during Undas mga kababayan, di ba kapag tayo po ay bibisita doon po sa puntod ng ating namayapa na po na mahal sa buhay. So di ba tayo po ay magdadala po ng flower, nagdadala tayo ng pagkain, saka kung ano-ano pa mga kababayan. So doon pala, saka inilagay rin po natin yan sa puntod po. Di ba yung mga pagkain natin na dala natin during po sa Undas ay inilagay natin yan sa puntod mga kababayan. Kinukuha pala yan. Kinukuha pala yan ng iba mga kababayan. Kaya meron pong nag-viral kahapon na picture, ang dami niyang nakuha na pagkain mga kababayan. So yan po hindi maganda. Sana respetuhin natin. Sa ating pong mga kababayan dyan sa Pilipinas, sana po irespeto natin yung mga inilagay po ng mga pagkain doon po sa puntod ng kanilang mga mahal sa buhay. Sana hindi gawin natin yan, okay? So hindi maganda na practice yan eh. So ayun mga kababayan ko, nakita na po natin na si PBBM, ang pamilya Marcos, bumisita doon sa libingan ng mga bayani mga kababayan, bumisita sila doon kay Apulacay. At nakita ho natin, ang dami pong mga loyalista. Diba? Nakita ko nga sa vlog po kahapon na isang loyalista mga kababayan, ang haba talaga eh. Ang haba po ng linya at saka nagparado sila papunta doon kay Apulacay mga kababayan. So nakita ko natin dito na ganun talaga kainit po ang suporta ng mga loyalista sa mga Marcos mga kababayan. Nakita natin doon si PBBM, nakita natin former First Lady Imelda Marcos mga kababayan. Pero ang hindi natin nakita, ito pong si Senator Amy Marcos. Sino ba nakapansin? Sino ba nakapansin sa inyo dito po kay Senator Amy Marcos mga kababayan? Di ba wala siya kahapon doon po sa libingan ng mga bayani kay Apulacay mga kababayan? Pero merong post. Nakita ko, merong post itong si Senator Amy Marcos doon po sa kanyang Facebook account, and I believe, kung hindi ako nakakamali mga kababayan, ito po ay luma. Ito po ay last year na post niya, pero nirepost niya mga kababayan at saka nilagyan na po niya ng captions. Meron nga nakalagay doon Amy Solutions. Pero syempre, ito po ay kinuyog ng mga Marcos supporter, ng mga loyalista at saka pati po ng mga nagmamahal ngayon at sumuporta ngayon kay PBBM mga kababayan. Kinuyog ang post ni Senator Amy Marcos. Lalong-lalo na ang postin po nating kaibigan po na vlogger na si La Solidaridad mga kababayan. Sabi niya, Manang, pakibantayan, baka hukayin ni best friend yan. Baka daw hukayin ni Sara Duterte mga kababayan. Kasi ang post niya, sabi niya, your guiding hand on my shoulder will remain with me forever. So yun po ang kanyang post, caption doon po sa kanyang post mga kababayan, na picture para po kay Apulacay. Ngayon, isa rin po sa mga loyalista, nag-post siya mga kababayan, sabi niya, ni MD Kemson, sabi niya, I think your dad will guide you to choose the right friend po. Hindi po yung huhukain po siya sa libingan niya. I also believe that he will guide you to do the right thing, and that is to support the president who happens to be your brother and his only son. So talagang agree na agree ko doon sa sinabi po ni Kimson mga kababayan.
Totoo naman talaga kasi maraming nagalit dito kay Senator Amy Marcos, lalo na sa kanyang latest po na statement mga kababayan, kasi nga 'di ba tinanong siya ng mga reporter na kumusta daw ang kanyang relasyon doon po kay BP Sara mga kababayan. Despite dito sa sinabi po ni Sara na huhukain daw si Apolacay at saka itatapon doon sa West Philippine Sea. Alam niyo ba ang kanyang sinabi mga kababayan? Best friend pa rin daw niya itong si Sara Duterte. Sabi niya, sa balita po ng The Manila Times, Senator Amy Marcos said she considers Vice President Sara Duterte her best friend, despite the latter's tirades against her brother, President Ferdinand Marcos Jr. over her style of governance. So best friend pa rin daw niya itong si Sara makabayan. Kaya nga maraming nagagalit sa kanya na mga loyalista, pati rin po yung mga Marcos supporter makabayan. Ang pangit talaga na mga ipinakita ngayon na mga statement ni Senator Amy Marcos makabayan, isamantalang 'di ba, ang dapat nga niyang pinapanigan dito si PBBM at saka si Apolacay makabayan. So ibig sabihin, binaliwala niya lang dito si Apolacay na kahit po binastos na ng kanyang best friend daw na si Sara Duterte, ito pong si Amy Marcos makabayan, di ba binaliwalaan lang po? So pangit talaga eh. Kaya maraming galit dito po kay Senator Amy Marcos. And also nakita ko rin po makabayan, ito yung napakaganda ng mga Marcos kasi hindi po sila tatanim po ng galit makabayan. Pinadalhan po nila ng flower yung puntod po ng mga Aquino makabayan. So ganun po kabait. Ganon talaga kabait po yung mga Marcos. Okay, so kaya nga maraming nagusto dito kaya sa pamamahala po ni PBBM. Maraming nagusto na ngayon dito sa mga Marcos. Yung nung una, sila po ay ayaw po kay PBBM, ayaw po sa mga Marcos. Ngayon, sila na po ay bumaliktad at saka sinuportahan na po nila si PBBM makabayan. At yan po ang maganda. Unlike doon sa kabilang kampo na puro lang hatred. Puro lang hatred ang namumuo sa kanilang puso kasi nga gusto nila ang mamuno dito sa Pilipinas yung mga Duterte makabayan. Yung pong yung mga napaka-bitter talaga ng mga tao, lagi na pong naninira kay PBBM sa mga Marcos, walang ginawa na kundi hihilahin pababa ang pamumuno ni PBBM or ang bansang Pilipinas makabayan. So yan kasi ang kanilang gawain, puro lang paninira. Kasi nga, ang kanilang sinusuportahan dito, yung gustong maging presidente or presidente doon sa Inferno. Inferno makabayan. Diba? So anyways, kahapon nga pala, dahil nga hindi po nakapag-vlog si Sir Ivan, naglibot-libot po ako sa mga comment section makabayan and also doon rin po sa Facebook account natin. So talaga pong hinanap ni Sir Ivan, may hinanap na po si Sir Ivan makabayan. Pasisya talaga I am very sorry. Kahapon, napaka-busy talaga ni Sir Ivan. Kasi nga, that is a Thursday night makabayan. Super late na talaga nakauwi si Sir Ivan. Almost 11 o'clock na in midnight makabayan. Kasi nga tinapos ako na last Thursday, yung pag-handover doon po sa mag-replace sa akin makabayan na employee po ngayon ng aming kumpanya. And also tinapos ko rin po ang lahat ng tatapusin sa kumpanya namin makabayan. Pero last na yun. Okay, kaya nga super late po nakauwi si Ivan, so hindi na po tayo nakapag-vlog. Kasi nga ako po ay gumising kinaumagahan makabayan, super late na rin po. Talagang kapoy makabayan, kapoy. Sabi po ni Ma'am Elsa Hoffman, Sir Ivan, san ka na? Wala ka na naman daw. So sorry talaga po kay Ma'am Elsa. At saka meron na po akong mga nabasa na mga comment makabayan na talaga pong nakatouch. Talaga pong natas si Sir Ivan, honestly. While binasa ko ang inyong mga comment, hindi ko mapigilan na maluha si Sir Ivan. Totoo lang, honestly, naluha po si Sir Ivan. Kasi nga ako po, parang tears of joy makabayan. Kasi nga hindi ko akalain na ako lang naman dito po ay nangaasar, nandidebunk, nagbabalita dito ng mga tamang balita. Ibinabalita natin dito po yung mga programa ng ating gobyerno, mga lakad ni PBBM at programa ni PBBM. Marami palang natuwa sa ating makabayan. Kaya for example, dito po sa post, post po ni Ma'am Lisa Dakotanan Candido, sabi niya, thank you so much Sir Ivan sa pag-mention po. Good health always po and God bless to the family. Ingat ka po lagi. The best vlogger po kayo para sa akin. So meron na pong comment makabayan. Sabi niya ni Meng Ongria Centino, palagi ko inaabangan ang upload ninyo. Parang kulang ang araw ko kapag wala kayong upload. Diyan sa comment dyan makabayan, talaga naluwa si Sir Ivan
Honestly, marami pala akong napapatawa, marami pala akong natutulungan, or marami pala tayong matanggal ang kanilang stress makabayan. So talagang hindi ko mapigilan aking feelings, lumuha na si Ivan eh. So thank you so much sa inyong mga comment na ganyan. Sabi pa niya dito makabayan, sa YouTube ako nanonood ng video nyo. Ang galing-galing nyo kasi magbalita sa mga nangyayari sa bansa natin at mag-debunk ng mga fake news. Sabi niya, malapit na pala pag for good nyo. Malapit na daw kung mag-for good makabayan. Ingat po kayo sa pag-uwi sa bansang minamahal. God bless po, Sir Ivan. So, unlike doon sa mga DDS makabayan, sa mga anti-Marcos, sa mga haters natin, talaga pong kabaliktaran ka lang mga sinasabi dito. Honestly, ang dami ko pong mababasa everyday na mga pangungutya, pangbabas, paninira sa ating makabayan kay Sir Ivan. At saka meron nga nag-comment na basa ako doon na ang diction daw natin makabayan, ang diction daw, pangit daw pakinggan. Yan yung mga banat ng mga DDS, yung diction natin, saka bayaran daw si Ivan, bangag daw, isa pang adik, tinawag pa na adik si Ivan. Hindi mo na alam, nandito si Ivan sa Saudi Arabia makabayan, tapos sinatawag na adik. Well, adik po si Ivan sa pagtatrabaho. Adik ho tayo dito po sa pagbabalita po ng mga totoong balita at saka programa ng ating gobyerno. Yan po ay adik si Ivan, di ba? At saka binabas niya ang ating dawita magsalita makabayan kasi nga ang iba daw hindi naman intindihan nila. Hindi ba alam na Bisaya si Ivan? Hindi po ako fluent talaga, honestly. Hindi po ako fluent sa Tagalog. Kaya ganoon ako magsalita makabayan, parang napagamani Pacquiao eh. parang mama ni Manny Pacquiao eh. Pero I am proud kasi nga ako Bisaya naman ako makabayan. But unlike doon kay Basti Duterte, siya po isang public official, siya po ay makabayan, siya pong mayor dyan sa Davao City, pero hindi pa rin po magtatagalog, di ba? Dapat nga siya po ay magtatagalog lagi makabayan kasi nga marami siya mga interviews, siya po ay mayor at saka marami pong nakikinig sa kanyang mga kung ano mang sasabihin doon sa mga DDS at para po maintindihan lahat, dapat mag-exert siya ng effort na dapat po itagalog lahat makabayan, di ba? Para buong Pilipinas ang makakaintindi sa kanya. Kasi ang gusto niya, ang makakaintindi lang sa kanya makabayan, yun ang pong mga Bisaya at yun ang pong mga taga Mindanao makabayan o taga Davao. Kaya ayaw niyang magtagalog. Pero at least tayo dito, kahit ganun po magtagalog si Sir Ivan, pero tayo po ay nagbabalita ng tama, okay? Di ba mga haters? Ito ang respect ni Sir Ivan. At kahit anong gawin ninyo, na paninira kay Sir Ivan, pangungutya kay Sir Ivan, inaapakan ang pagkatao natin, well, hindi nyo na po mapipigilan ang pagbagsak ng rating ni Sara Duterte. Di ba makabayan? Lagapag na lagapag talaga eh. At hindi na po nagpapapigil ang pagbagsak ng kanyang survey rating, ang kanyang trust rating, and also ang kanyang approval rating makabayan. For more details, let's watch this. Napanatili ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mataas na tiwala sa kanya ng mga Pilipino at pagiging kontento sa kanyang pamamahala. Sa latest survey ng Okta Research, nakakuha ng 69% na trust rating ang Pangulo at 66% na performance rating. Nakakuha ng mataas na grado ang Pangulo sa Balance Luzon habang nagmula naman sa classes ABC ang pinakamataas na rating. Samantala, nasa 6% ang ibinaba ng trust ratings ni Vice President Sara Duterte mula sa dating 65%, nakakuha ng 59% na trust rating ang pangalawang Pangulo, habang 52% naman ang kanyang performance rating mula sa dating 60%. Inaasahang mas marami pang malalayong lugar sa bansa ang mahahatiran ng dekalidad na serbisyong medikal ng pamahalaan. Ito'y matapos pangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kahapon ang pinakamalaking distribusyon ng patient transport vehicle sa tulong ng PCSO. Si Clazel Pardilla sa sentro ng balita. Sa ika-70 anibersaryo ng Philippine Charity Sweepstakes Office, 70 patient transport vehicle ang ipinamahagi ng PCSO. Mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nanguna sa malawakang distribusyon sa mga lokal na pamahalaan ng Cebu, Samar, Bohol, Pangasinan at Negros Occidental. Layo nitong mailapit ang serbisyong medikal sa mga pinakamahirap na Pilipino at nasa liblib na lugar. Kompleto sa gamit ang ambulansya na naglalaman ng oxygen, blood pressure apparatus, wheelchair,
stretcher at iba pang medical equipment. Ayon sa Pangulo, hindi bulag ang pamahalaan sa hirap na makakuha ng patient transport vehicle na minsan umano ay idinadaan sa palakasan. Kaya ang direktiba ng Presidente, ibigay ang PTV sa pinaka-nangangailangan. Hindi naman siguro dapat ganon. Kaya sinabi ko, kailangan sabihin na lang natin, kailangan na lang, basta hanggat kaya natin, kuha ng tayo na itong mga emergency vehicle na ganito. At ikalat natin, wag na natin isipin kung saan pupunta, kung ito'y binoto ba tayo dyan, nanalo ba tayo dyan, wala nang ganun. Kung saan man nangailangan, magpapadala tayo. Target ng administrasyon na mabigyan ng ambulansya ang lahat ng bayan at lungsod sa bansa. Sa ngayon ay nakumpleto na ng PCSO ang pamamahagi ng emergency vehicle sa lahat ng local government sa Cebu at Bohol. Kaya pakiusap naman ng punong ehekutibo. Ako'y natutuwa na ating nagagawa ito at ipatuloy nating gagawa. Ang hihilingin ko lang sa ating mga chief executives, sa ating mga LGU heads, alagaan ninyo, patagalin ninyo. Sa ilalim ng Medical Transport Vehicle Donation Program, 564 na ng mga LGU, ospital at ahensya ng pamahalaan ang nabenepisyohan ng libreng ambulansya. Patuloy na tumupad sa mandato sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan para sa ligtas at mapayapang bagong Pilipinas. Bilin ito ni DILG Secretary John Vic Remulla sa Philippine National Police sa harap ng patuloy na pagbaba ng bilang ng krimen sa bansa sa loob ng 2 taon ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Batay kasi sa datos, bumaba sa 83,059 ang naitalang krimen mula July 1, 2022 hanggang July 28, 2024. Kumpara sa 217,830 ng kaparehong panahon noong 2016 hanggang 2018. Bumuti din ang crime clearance efficiency rate at crime solution efficiency rate ng PNP. Giit ni Secretary Remulla, patunay ito ng walang patid na pagsisikap ng PNP na magsilbi at protektahan ang publiko mula sa krimen at iba pang masasamang loob. Bukod sa tulong para sa mga sinalanta ng bagyo, siniguro rin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagbibigay pansin sa mga hakbang para mas mabawasan ang epekto ng mga kalamidad. May ulat si Kenneth Pasyente. Kasunod ng pananalasa ng bagyong Christine at Leon sa ilang bahagi ng bansa, tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mas pagtutuunan ng pansin ang disaster risk reduction at response, lokal man o pamahalaang pangnasyonal. Giit ng punong ehekutibo, dapat pa itong pagtibayin lalo na't mas dama na ang epekto ng climate change. Dahilan para mas kailangan anyang ma-develop ang mga flood control system matapos ma-overwhelm sa nakaraang mga bagyo. Kaya naman, maraming pagbabago sa pagpaplano ng mga infrastruktura na pinapatayo natin, yun ang mga kailangan gawin. Maaasahan ninyong pagtitibayin pang ating national at local disaster risk reduction at response. Bahagi na talaga ito ng pamumuhay natin. Itinuturing na high risk ang ating bansa sa epekto ng climate change. Kaya kailangan natin maging magaling sa larangan na ito. Pagsusubikapan din daw ng administrasyon ng pagtugon sa hamon ng climate change. Upang una, mabawasan ang namatay sa bawat sakuna. Pangalawa, upang mabawasan ang bilang ng mga tao at pamilyang naaapektuhan. At pangatlo, upang maprotektahan ang mga maliliit na komunidad at ang mga kabuhayan nila dito. Hindi rin dapat anya mangibabaw ang kulay ng politika sa oras ng kalamidad. Sa halip ay dapat manaig ang pagtutulungan, kasabay ang pagtiyak na handa ang pamahalaan at mga ahensya nitong naatasan na magbigay ng tulong sa mga sinalanta ng bagyo. Mga kababayan, hindi tayo titigil hanggat hindi pa nakakabangon ng lahat. Walang pagod ang ating mga ahensya. Naririnig namin ang inyong saklolo at ginagawa namin ang lahat upang mailagay kayo sa mas mabuting kalagayan. Hinimok naman ng punong ehekutibo ang publiko na ipanalangin ang mga naapektuhan ng nagdaang mga bagyo. Kaya't ngayong undas, bukod sa ating mga yumaong mahal sa buhay, ay isama na rin natin ang ating panalangin para sa mga biktima at nasalanta ng sakunang ito. Nauna nang tiniyak ng DSWD at DILG na may sapat na pondo ang pamahalaan na nakalaan sa mabilisang tulong sa mga tatamaan ng kalamidad.
Pasado alas 9 ng umaga nang dumating si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa puntod ng kanyang ama na si dating Pangulong Ferdinand E. Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani. Dumating din si dating unang ginang Imelda Marcos. Isang misang isinagawa sa puntod ng dating Pangulo na naging mataimtim. Nagpasalamat ang Pangulo sa mga nakiisa sa kanilang pag-alala sa kanyang ama. Kaya naman mas naging makabuluhan ang aming undas dahil sa inyong pagdating at lalong-lalo na dahil nararamdaman namin na mula sa inyo ang pagmamahal ninyo. Sinariwa rin ng Chief Executive ang kanyang mga alaala kasama ang ama na bagaman may kasamang lungkot daw ay nangingibabaw pa rin ang inspirasyon nito sa kanya. Bata pa ako, nakita ko na yan at sinasabi ko napakagandang gabay yan. Ngayon na nakaupo ngayon ako bilang Pangulo, mas lalong naging mahalaga ang kanyang mga salita. Sa hiwalay na mensahe, sinabi ng Pangulo na ang undas ay para alalahanin ang mga namayapa na nagbukas ng daan para sa tinatamasang kasaganaan sa kasalukuyang panahon. Dagdag pa niya, pagkakataon ito para sa pagpapabuti ng espiritual na buhay hindi lang sa Diyos kundi para sa isa't isa. Paalala rin daw ito na magsikap sa makabuluhang pamumuhay, gaya ng mga santo na may pambihirang habag, kabutihan at pagpapakumbaba. Hinimok din niya ang publiko na ilaan ang paggunita ng undas kasama ang pamilya at bisitahin ang mga namayapang kaanak para mag-alay ng dasal at magpasalamat sa kanilang iniwang marka. Umaasa rin si President Marcos Jr. na ipaaalala ng undas ang mga value para sa pagkakaisa ng bansa. Kasama na rito ang pananampalataya, tibay at pag-asa. Giit pa niya, dapat mangibabaw ang pagmamahal at habag, gayon din ang kabutihan para sa isa't isa, gaya ng ginawa ng mga santo at mga namayapa. Okay, kung meron mang mensahe sa undas si PBBM mga kababayan, yung kabila meron rin po. Si Sara Makabayan. Pero ang post si Sara Duterte Makabayan, pinagtawanan talaga eh. Nakita ko doon sa post mismo sa kanyang account Makabayan na instead na marami yung like doon, marami yung heart doon kasi nga balwarte po ng DDS Makabayan, mas marami ang smiley. Ang ibig sabihin, pinagtawanan ang kanyang post Makabayan. Anong kanyang post, Sir Ivan? Kasi nga natawa ko doon, pariyatang nagka-amnesia makabayan. So dito natin po babasahin sa balita, sabi dito, Undas 2024, Bibi Duterte encourages Filipinos to appreciate lessons from dearly departed makabayan. Nakalimutan ba niya na binastos niya yung patay makabayan? Nakalimutan ba niya binastos niya si Apulacay? Sabi dito sa balita, sabi niya makabayan, maging puso sana ng ating pagdiriwang ng undas ang kahalagahan ng mga santo sa ating paniniwala at ang pag-alaala natin sa mga pumanaw nating mahal sa buhay. Sa ating mga pagtitipon ay ipagdasal natin ang maluwalhating kapayapaan ng kaluluwa ng mga pumanaw kasabay ng ating pagpapasalamat sa kanilang pagmamahal, gabay at mga aral na ipinamana nila sa atin. So doon po sa unang kanyang sinabi makabayan, nabanggit niya doon yung kahalagahan daw ng mga santo. May santo ba? May santo ba doon sa inferno makabayan? Di ba may santo ba sa imperno? Kasi nga di ba siya po ngayon ay presidente ng imperno. May santo ba sa imperno makabayan? Bakit naniniwala pa rin siya hanggang ngayon ng santo? At dito po sa kanyang statement, dito po sa portion makabayan na sabi niya na maluwalhatiing kapayapaan ng kaluluwa ng mga pumanaw kasabay ng ating pagpapasalamat sa kanilang pagmamahal, gabay at mga aral na ipinamana nila sa atin. Naisip niya ba yan makabayan nung sinabi niya na huhukayin niya si Apulacay at saka itapo niya doon sa West Philippine Sea? Naisip niya ba yan? Di ba nakakatawa talaga ang kanyang mga post makabayan? Nakakatawa talaga eh. Hindi akma doon sa kanyang karakter, attitude na nakikita natin lately dito po kay Sara Duterte kasi nga nakita ho natin na meron siyang issue, meron siyang mental illness makabayan kasi nga paiba-iba na ang kanyang attitude, kung the way siya magalit, grabe na ang kanyang mga sinasabing hindi maganda makabayan doon po kay PBBM, sa pamilya Marcos at kahit ano-ano lang po kanyang sinasabi dahil lang po sa relos na yung bata daw hindi daw pinagbigyan kasi daw hiningi yung relos ni PBBM, which is iba kasi ang kanyang pagkakaintindi do makabayan kaya siya po ay galit. Gusto niyang pugutan ng ulo si PBBM dahil po sa relos makabayan. At saka dahil po sa hindi siya pinayagang ipapagamit sa kanya yung presidential chopper makabayan para gawin niyang
taxi papunta back and forth doon po sa Mindanao mga kababayan sa Davao kasi nga bibisitahin niya lagi every weekend ang kanyang anak doon sa Davao. Hindi siya pinayagan ni PBBM na gagawin pong service yung Presidential Chopper kasi nga ito ay gamit na gamit po sa kanyang lakad ni PBBM pati po ni FL Lisa mga kababayan kasi ay galit na galit. Kaya itong si Sara Duterte, maraming nag-iisip dito na mukhayata talagang meron ng saltik sa utak mga kababayan. At hindi lang po karaniwang taong nag-iisip niyan. Pati po yung mga psychologists, pati po yung mga political analysts mga kababayan, mga professionals. Isa lang po ang sinasabi mga kababayan na ito pong si Sara Duterte ay hindi talaga pwede at hindi po qualified na maging isang presidente. Kasi nakita na ho natin yan. The way siya ma-stress, the way siya ma-depress, the way siya magalit, doon po sa kanya pong mga press con mga kababayan, di ba? Hindi qualified itong si Sara Duterte. So before tayo mag-jump po sa ating next topic, i-shoutout natin. Nandyan po si Zach Brown, Elsa Singian, kasama natin si Juan Pinging, Rales Carlinga, Michael Vinas, Lavandera. Nandyan po si Gloria Marquez, Brian Baltasar, Ramonita Verdugo, Lucana Nerpio, Arnel Manangan, Greg Bacanaman. Nandiyan rin po si Mary Jane Tan, Elmer Pinaranda, and hi to Mary Suganuma. Okay, so makakabahan ko, ipakita ko sa inyo ang vlog ni Mike Abe. For more details, let's watch this. Meron ako papakita sa inyo. Ito yung mga Marcos loyalists. Naglalakad. Kaninang umaga pa yan. Nagsimula. Umagang-umaga. Paputungo po yan sa libingan ng mga bayani sa puntod ni dating Pangulong Marcos Sr. Ayan o. Ang haba niyan kasi hindi ho basta-basta nakapasok niyan. May maigpit din ng security dahil libingan ng mga bayani. Pero ayan po, mga Marcos supporters. Ngayon na yan, ang haba niyan. Hindi lang yata isang o ilang metro ang layo yung naglalakad na yan. Kaya na pa ho yung naglalakad na yan. Ayan o. So nagpapatunay lang na until now, malakas at buhay na buhay ang mga Marcos loyalists, Marcos supporters at mga nagmamahal sa dating Pangulong Marcos at kasalukuyang administrasyon. Kaya ko ipinakita ko yan. Di ba? Yan po yung pagpapatunay. Pagpapatunay na itong grupong ito, hindi lang sila, kung hindi ang maraming Pilipino, ang magiging kalaban ni Inday Sara Duterte. Pag kanyang itinuloy, yung kanyang gustong paghuhukay, alisin ang labi ng dating Pangulong Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani. Kita nyo, ang dami Ang haba, kaya na pa naglalakad dyan. Madaling araw pa lang, nag-umpisa na siya, inabot na ng sikat ng araw. Ayan po Ang haba niyan, mula doon sa gate hanggang doon sa mismong pinakapuntod, yung mismong kinalagyan ng dating Pangulo, yung pong naglalakad ng mga Marcos loyalists, Marcos supporters, nagmamahal sa mga Marcos. So again, ito po ang grupo na naninindigan, hindi lang dahil sa ngayon ay November 1. Kung yung mga gunita, dinumog din ang mga Marcos supporters, kinabukasan after na mag-press conference si Inday Sara Duterte at kanyang sinabi yung kanyang plano. At sinabi raw niya kay Amy Marcos na huhukayin yung libingan ng mga bayani. Isipin mo yan. Hindi ko alam kung anong mga pinaghugutan. Kaya galit talaga ang tao. At hindi lang yan. Kung hindi yung mga silent majority o mga Pilipino sa abroad, napakaraming Pilipino sa abroad ng Marcos loyalists at nagmamahal sa mga Marcos. Galit yun kay Inday Sara. Galit yun kapag pinagbantaan nyo ang dating Pangulo. Hindi lang itong mga naglalakad na ito. Grabe ito, walang katapusang lakad. Mula doon sa gate hanggang doon sa mga senior citizen pang marami dyan, pero bali wala. Talagang exercise. Umaga pa lang nag-umpisa na yung mga yan. Mahabang lakaran yan, kung saan-saan po yan. Hanggang doon, ayan Kita nyo, doon yata yung naghihintay na yata yung marami. Ayun, doon ayan. Doon sa may mga tent na yan, yung pasamantalang kukup nila dahil pag uminit ng araw at umulan, ayan yan. Pero makita nyo. Kaya ako pinapakita ito. Salamat dun sa ibang mga vloggers na sumuporta dyan at sumama. Ayan ang dami na nila. Ayan para makita ng mga nasa abroad. Ganyan po yung pagmamahal ng mga Marcos supporters, Marcos loyalists sa mga Marcos at kay dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Kanina pa yan, ang haba po niyan. Libo po yan. Ng mga tao dyan sa loob ng libingan ng mga bayani. Ayan
Yan, napuno na yung pinakamalapit, kaya dito na sila sa mga puno. O, di ba? So, yan ang pagpapatunay. Na solid pa rin. Ibig sabihin, talagang sa anumang pagsubok, all weather, may bagyo, tag-araw, kung ano, ito, dami, talaga, yan, dali, iniikot yung ano, yan, ayan, So, hopefully, nakatulong tayo at ang ating channel na ito doon sa mga Marcos loyalist na nasa abroad o nasa malalayong lugar, sa Visayas, Mindanao, o dito sa Luzon, na hindi makapunta dahil malayo, hindi na kayang magbiyahe ng malayo, ayan, at least nakikita nyo, hindi po kayo nag-iisa dyan sa inyong mga probinsya sa abroad. Dito sa Pilipinas, ipinakikita ng inyong mga kasamahan na mga Marcos loyalists ang kanilang pagmamahal at malasakit. Ayun, puno na. Puno na po yung pinakabungad, yung pinakamalapit sa puntod, kaya nandiyan na ho sila sa mga gilid-gilid, mga puno, ayan di ba? Ayan, yan yung haharang sa sino man magbabanta sa labi ng dating Pangulong Marcos. Ito, makakalaman nyo kung sino man gagawa ng illegal at wala sa ayos, wala sa lugar na pagbabanta sa labi ng dating Pangulo. Ayan, kaya yan nako. Ayun, kita nyo? Di ba? Ang dami yan. Yan po'y kaninang umaga po nag-umpisa, pagputok ng araw, pagsikat ng araw, nandyan na sila. Maghapon na yan, hanggang gabi pa yung iba dyan. Ayan So, ganyang karami. Ang mga Marcos loyalists, Marcos supporters na makakalaban ng sino man na walang respeto at hindi igagalang ang patay at buhay ng mga Marcos. Ayan sila. Ayan Ayan, kaya ako pinapakita ko, tama-tama, November 1 araw ng dalaw. Hindi lang sa ganitong okasyon. Pag pinakailaman ninyo ang libingan ng mga bayani, ganyang karami, baka dadami pa ang inyong makakaharap dyan. Hindi papayag ang mga ito. Magbubuhis sila ng kanilang karapatan dyan para hindi pa kailaman ang kanilang tinuturing na bayani at kanilang sinusuportahang Marcos, lalo na ang dating Pangulong Marcos Sr. at ang kasalukuyang administrasyon. Ayan ayan. Okay? So, ang dami po. Kita nyo? Kaya ako'y pinakita nyo para lang may idea kayo. Padami pa ng padami yan. Kasi itong nangyaring ito, simula ng pagsikat ng araw, ngayong November 1, nagsimula at tuloy-tuloy yan dahil tamang-tama maganda ang araw, maganda ang weather dito sa Metro Manila ngayong November 1. Di ba? So kayo, ano yung masasabi dyan? Talagang walang sobrang dami. Paano mo yan kung mayroong nagbabanta at mayroong gagawa ng mali na hindi katanggap-tanggap sa labi, palagay ko malaki magiging problema nyo. Hindi papayag itong mga ito. Magbubuhis ang buhay ng mga yan para huwag pakialama kung sino man na wala sa hulog, wala sa lugar ang labi ng dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Ayan, Kuha nyo? Ayan. Ayun ang ebidensya, pagpapatunay. Diyan Salamat din po dun sa mga vloggers, mga media na tumutok dyan sa paglalakad hanggang dun sa loob. Kasi hindi naman biro basta makarating dyan at saka pumasok sa compound dahil mahigpit ng security. Yan, di ba? At hindi lang po yan sa ngayon. Inuulit ko, hindi lang ngayon. Ano man ang magiging banta, kung sino man ang nagplano at gagawa ng pakialaman ang labi ng dating Pangulo, ayan po yung inyong makakalaban dyan. At hindi naman talaga kayo papayagan ng mga otoridad. Walang pwedeng makialam sa libingan ng mga bayani dahil under control yan ng ating pamahalaan at ng mga sundalong Pilipino dahil binabantayan yan at mga sibilyan. Okay? Kaya hopefully nakatulong tayo doon sa mga Marcos loyalists, Marcos supporters sa abroad o nandito man sa Pilipinas na malayo sa Metro Manila, hindi nakapunta o nandito sa Metro Manila pero hindi nakasama sa lakad na yan at pagpuntang yan dahil nga sa maraming dahilan siguro kung ano man, lalo kung medyo nakakaedad na, pasintabi na po, ganun talagang tao, naipakita ko sa inyo. Kahit nasa bahay kayo, marami kayong kasama. Kahit nasa abroad kayo, nandito ang mga Pilipino nagmamahal. Nakapula lahat pa yung mga t-shirt. Yan po yung Marcos loyalists, Marcos supporters. Mabuhay po kayo. Sige, paki-like po ninyo, paki-share po ninyo ang video ito na makarating sa inyong mga mahal sa buhay, inyong mga kababayan, kapwa Marcos supporters, loyalists, dahil kitang-kita pa yung lakas, pwersa, hindi nagpatinag, hindi mababaliwala ang paghihirap at hindi papayag ang mga yan na lapastanganin, pakialaman ng ibang grupo
na namumulitika at namimirasyon na lang. Ayan, ha? Okay, so kasama rin po natin si Josephine Gallego, nandiyan rin po si Maximo Magdalena from London, hi to Robert Blanco from Narvacan, Ilocos Sur, isatat natin si Hedalisa Valian Channel, nandyan po si Ashen, Angelita Holsanger, Evelyn Garcia, Maria Organic, hi to Ruth Harris from San Francisco, nandiyan rin po si Nelda Verhol from Finland, hi to Jemson, Jimboy Jeriel and Regine ng Mandawi, Cebu, greetings from Rodolfo Randarabor of Tansa, Cavite. Kasama rin po natin si Romeo Caro Gigato Jr., Sports Shinobi from South Korea, Amelia Merwa, at nandiyan rin po si Felix Apari from Bohol. Mga kababayan ko, may ipapakita ko sa inyo na interview ng isang professional professor na psychologist, mga kababayan. Ito legit po na psychologist. She's from UP. Siya po ay professor doon, isang dean, mga kababayan, na kung saan na makikita natin dito kung ano ba ang kanyang assessment. Well, hindi po assessment. Actually, nakikita dito kung ano ba ang kanyang magsasabi tungkol po sa pag-meltdown ni Sara Duterte, mga kababayan, at saka nag-iba po ang kanyang attitude at saka feeling po ng psychologist na ito ay there's something wrong with Sara Duterte and also kay Digong, mga kababayan. Very professional siya magsalita, pero ingat na ingat siya, mga kababayan, kasi nga baka gagamitin po ng mga mainstream media kung ano po ang kanyang masabi doon. So very ingat na ingat siya. Very professional siya dito na magsasabi, mga kababayan, at saka marami ho tayong makukuha po na aral galing dito sa professor na to. Siya po ay si Professor Selvia Estrada Claudio, mga kababayan. Taga UP siya, at saka not just a psychologist, hindi siya basta-basta, siya po ay author ng isang libro, mga kababayan. Author siya ng libro, at saka marami siyang mga kliyente po na kung sino man itong gusto magpa-counseling sa kanya from other countries. Nakita ko doon po sa kanyang credentials, mga kababayan. So, pinatahan ko rin po ang kanyang account, Facebook account. Ang dami niyang kliyente, mga kababayan, sa mga ibang lahi, taga ibang lugar, nagpupunta lang dyan sa Pilipinas para po mapatingin sa kanyang, mga kababayan, mag-counseling. So, talagang hindi siya basta-basta. Kaya nga siya po ang in-interview dito ni Professor Shilo Magno, kasi maganda talaga siya the way po mag-advise, mga kababayan, kung ano ba ang kanyang nakikita dito ni Sara at saka ni Digong, at saka kung ano rin po ang kanyang nakikita at masasabi kay PBBM. For more details, let's watch this. Yan. So, marami po kasing kung nasusundan natin yung mga diskusyon at saka yung mga comments ni VP Sara, lately, lalo na nung nag-break na ang unit team, marami siyang press releases at maraming nagko-comment na mukhang nagme-mental breakdown na tong si VP Sara. At yung mga ibang congressman nga sinuggest na baka kailangan psychiatric test na siya, no? Ipa-play ko po yung video quickly nung mga ilang comment na binanggit ni VP Sara na nag-trigger kung bakit nagkaroon ng mga ganitong komentaryo ang netizen natin. So, hindi ko alam. Pero isang beses sinabihan ko talaga si Senator Amy. Sabi ko sa kanya, kung hindi kayo tumigil, huhukayin ko yung tatay ninyo. Itatapon ko siya sa West Philippine Sea. Imagine myself cutting his head. Gusto ko, ganun din ang gusto ko gawin doon sa mga katabi ko. Hindi ko na gusto. Kung presidente nyo siya, okay lang. Ako, hanggang vice president lang ako. Hanggang number 2 lang itong bansa na ito. Wala itong number 1 para sa akin. As an expert on this field, on mental health, actually, ang gusto ko munang itanong, is it even proper to talk about the Vice President's health condition? Kasi naalala ko, napag-usapan din natin to, na sa US, sa usapin nila Trump, malaking issue ang mental health concern kay Trump. At may mga psychologists and psychiatrists na kahit nung first time na nag-run siya, may nag-issue na ng statement. And now, even more doctors are issuing statements regarding the state of mental health of Trump. So from your perspective, dito sa case ni VP Sara, I mean, appropriate ba itong mga statement at diagnosis kahit na mga hindi expert sa field tungkol sa mental health condition ni VP Sara? Nung pa lang
kampanya pa lang yung tatay ni Sara, the former President Duterte. Meron akong favorite nurse, taga Davao nga siya eh. Meron siyang biro sa akin na, I can sense a symptom, I can sense a symptom. Meron akong nakikita dito, may nakaramdaman. Ganon, no? At hindi rin naman natin matatanggal sa mga Pinoy na maraming nagsasabi. Hindi lang naman ikaw ang nagtanong niyan kahit medyo nakakagulat yung title natin, no? Pero hindi naman lang ikaw ang nag-imbento. Maraming ang nagtatanong. Anong sitwasyon? Bakit ganyan nga siya, no? So, at best, pwede ako on the basis of yung mga certain na sinabi niya, pwede tayo masabing may certain personality style yung tao. May ilang parang a bit na disturbing siguro. Balikan ko lang siya, parang lahat naman ng tao, hindi ka naman kailangang hirap na hirap, depressed na depressed, or in colloquial terms, hindi naman kailangan baliw na baliw ka para ikaw ay mag-seek ng mental health support. Minsan, konting stress lang, o minsan may gusto ka lang kausap, okay rin lang yun. So, kung yun yung itatanong, pwede naman talaga si VP Sara maghanap ng mental health professional of her choice at makipag-usap. Hindi naman siya kailangan to be all that crazy. And, naman, tungkulin mo bilang isang opisyal, kung ikaw talaga ay magsisilbi sa bayan at alam mong mahalaga ang mga desisyon mo para sa bayan, tungkulin mo na healthy ka, not just physically but also mentally. Pero ang kakaiba dito is mga political leaders natin sila. And if they have certain personality disorders or tendency, itong mga ganitong personality ay may epekto sa polisiya at sa pagpapatakbo ng bansa. I'm wondering if you can make some assessment on that aspect, on how similar she is kumpara sa tatay niya. At pwede rin nating tingnan yung behavior ng tatay niya. At may ebidensya naman yun dahil naging presidente siya ng 6 na taon. Ang dami, yung mga organisasyon ko, ang daming mga clips na kinompile yung ano lang, yung pagmumuras, kasi women's groups na ako, yung pagmumura lang, yung pag-aalipusta sa kababaihan, di ba? Maari talagang hindi maganda ang relasyon niya sa tatay niya. Maaring hindi maganda ang mga relasyon nila sa loob ng kanilang pamilya. Kasi nga, ayaw man natin mag-diagnose. Sabi nga nung nurse friend kong taga Davao, I can sense a symptom. Meron lang signs na okay, baka hindi nga, I think the best we can say is, I hope na she is seeking talaga counseling, no? Kasi sabi ko nga, di ka naman kailangan to be so crazy as to seek counseling. But obviously, it's hindi there are some things that's happening that we would be concerned about. Especially, again, di ba, leaders natin to These are very powerful people, no? So, ang una dyan, sige, let's be happy and speculate. Okay? Kasi, okay, so kung talagang totoo, kasi we have some signs na hindi maganda ang relasyon nila ni tatay niya, at yung recent niya, napaka-admiring niya nung tatay niya, di ba? Parang ang ganda-ganda, although makikita mo some problems, kasi sabi niya, never si PRRD ay naging mabinggan sa kaaway. And yet, we know na merong Laila de Lima. Yeah. We know na may mayor ng Iloilo, si Mayor Mabilog. Mabilog siya. We know na kapag sa tingin sinabi niya kanina sa Senate hearing basta galit siya, pwede niyang patayin. So, yung disconnect between yung ganong sentence, no, at yung reality is a little bit disturbing. And she actually, both her father and Sara, you sometimes catch them very much in how could you say that when
actually contradicted something else you said last week, right? Or the data doesn't show it, di ba? Another reason kung bakit siya nag-press con is siguro hurt na hurt siya, yung pakiramdam na siya yung nagpanalo kay BBM. Tapos biglang na-traitor siya dahil nawala yung confidential fund niya. In fact, yung isang binabanggit niya ay hindi sa kanya pinapagamit yung presidential jet, di ba? Para makauwi sa pamilya niya sa Davao. So, nag-air talaga siya ng galit at lalo na yung kawalan ng utang na loob ng mga Marcoses sa kanya. Kung like father, like daughter to, no? Meron kaming ilang personality disorders na ginugroup together dati. Ang tawag naman sa Coluista Cluster B. Parang ang pinagsisimulan nito, yung kawalan ng tunay na kalooban para sa the other person. So kanina, doon sa Senate hearing, bumalik na naman sa akin yung parang tuwang-tuwa talaga si father. Kasi we're talking of like father, like daughter, di ba? Tuwang-tuwa talaga siya sa killing. Yeah. Hindi ko makuha. Kasi ako, sabihin mo man na merong mga sitwasyon, parang pilit kong nilalagay ang sarili ko sa kanya, sa sitwasyon niya. Sabihin mo nga, napilitan akong pumatay ng tao dahil papatayin niya ako. Di ba? Wala naman, karamihan siguro sa atin sasabihin, Doc Guy, okay naman yun. Di ba? Kung may baril naman yung tao, di ba? Unahan mo na ng barilan. No? Pero kung nangyari sa akin yun, talagang siguro ang bigat-bigat sa kalooban ko. Hindi ako yung parang magmamalaki na harsh talaga ako eh. Hardline talaga ako. Please, AI ninyo. Di ba? Gagawin ko yan. Yung ganon, nanggagaling yung mga ganyan na, yun nga yung parang joyful siya sa pagpatay. Gusto niya talagang pumatay. Halos ang dating nga sa akin, nakahanap siya ng dahilan pumatay. Pero sa totoo lang, gusto niya yung power. Yeah. Kaya parang trip. No? Pag ganyan, ang iniisip na namin mga psikologista, wala yatang kapasidad itong taong to for empathy. Wala siyang kapasidad na ilagay ang sarili niya dun sa lugar ng kabila. Wala siyang capacity to feel what the other person is feeling. Na yung kawawang Amy Marcos, na actually, kung ako, parang kawawa naman hindi naman rin naman kawawa si Amy kasi powerful din siya. Pero kung ako isipin mo lang kung ginawa sa iyo ng BFF mo, no? Yeah. Yung ganong klaseng laglagan na medyo si Amy has been, I think, receiving a lot of, I would imagine, no, sa press. I'm not even imagining. Parang maraming nagsasabing, loyal ka kay Sara, bakit? Di ba? Maraming BBM na galit sa kanya dahil loyal siya kay Sara. Tapos, alam naman natin na siya yung tumulong dun sa unit team na magka-unit team at nagkampanyahan naman sila for each other. Ang hirap naman ng ginawa ni Sara na bigla na lang niyang nilaglag. Gano'n, no? At that is another pattern of these kinds of personality disorders where transactional loyalty is never really real friendship, real loyalty. Parang yung reaction niya kay Risa Ontiveros, di ba, nung question yung confidential funds niya, correct. Saka yung paggamit niya ng budget yata sa DepEd na hindi tama, di ba? Na sa tingin ko, pwede kang bilib kay Risa, pwedeng you don't agree with her. Actually, those of us who look at the statistics agree with her, who look at the budget item agree with her. Pero even if you don't disagree with Risa, no, you would think, okay, I'll either show data na mali siya, pero ang sagot niya kasi, bakit niya ako ginaganyan? Humingi siya ng tulong sa akin nung nasa Davao ako. Transactional hindi principled yung approach, no? First time yata na nahati ang mga pamilya. Swerte ka,
Ako swerte ako kasi di na hati pamilya ko. Hanggang Pati na kami ng daddy ko, hindi na siya DDS. Oo. Nagising na siya. Sabi ko nga, i-guest ko siya dito eh. Ikaw pala, isa ka sa mga ganon, no? Yes. Ang dami. At siguro, ngayon nabati na kayo, happy ka. Pero masakit yung panahon na yun siguro para sa iyo, sa daddy mo rin, di ba? Kasi, I'm sure, Every family celebration is a debate. Oo. Tsaka, siguro naman hindi kayo like Father Digong and like Father Sara. Siguro naman maayos ang relasyon ninyong magtatay, di ba? Nagmamahalan kayo. Kaya ang hirap nung panahon na nagdidebate. Hindi lang ikaw nga, maraming pamilya na ganyan. At mabuti kayo ni tatay, nagdidebate lang kayo, di ba? May mga pamilya hindi na nag-uusap, hindi na nagkikita. Ang hirap ng mga family reunion. Dahil yung mga ganyang personality, they will divide, they will polarize. So, halimbawa, alam din ng madla na hindi naman ako fan ng mga Marcos, di ba? So, tignan mo yung personality kasi ni President BBM, chill-chill lang. Yung mga kwento ng mga kaibigan ko na kaibigan niya, ito daw ay isang taong yun, napakamalumanay, napakadaling kausapin daw, ganon, hindi na madaling magalit. Kaya parang pag tinignan mo yung handling niya, hindi niya ginatungan. At ang divisiveness is ng ganong klaseng laban. Of course, yung divisiveness sa politika is coming from both sides, di ba? Pero yung kinakati, yung populasyon, first time natin talaga nakita yan nung dumating si Digong. So, that's the mga dangerous parts, no? Kasi once magsimula tayo dun sa defend to the death ang isang tao, for those who believe him, kasi you're either believing in him or against him. Tapos those who are against him are not good people, pro-drug addicts, hindi naiintindihan ang sakit at dusa nung nanay na OFW na tinanggap na lang ma-rape para lang makapagpadala ng pera dun sa anak niyang ginamit lang sa droga. Alam mo, yung nadidemonize yung kabila. Hindi tayo Pilipino dahil ang ginagawa naman ni Digong is defending the country. Once pumasok ka sa ganyang debate, di na talaga nakikinig ang mga tao. Wala kang pwedeng sabihin na except congratulations nga sa mga katulad ni tatay mo na mukhang essentially decent person na kaya pang makita kung ano talaga doon sa labas. But Doc Dingay, anong sa social psychology aspect, bakit nagiging intoxicating ito kasi sa atin talagang nire-reject natin the fact na merong isang taong proud na pumatay. Pero sa maraming Pilipino, very intoxicating yung dating ni PRRD na hanggang ngayon pinagtatanggol pa rin nila, tsaka sasabihin na matapang lang siya yung leader na kailangan natin. Hindi naman talaga yan yung ibig niyang sabihin. The others would even go to the extent of reinterpreting what he's actually saying. How would you explain yung social behavior naman na yan ng mga Hindi ba kanina, sinabi na nga niya kay Senator Risa several times at sinabi pa niya kay Senator Risa, you are correct, ma'am. Diba? Nung dinidiin ni Senator Risa na nagkaroon ka ng DDS pero ang sinasabi mo, hindi police pero private citizens. May part pa dun sa nung dinidiin na siya ni Senator. Sabi niya, yes ma'am, you're correct. Tapos biglang si Bato, but it was only a joke. Parang ito na naman, di ba? Yung what kind of personality would actually be able to say that in the face of, we just heard him say something else. Right? Okay, so ang hirap ng ganyang kind of the capacity to just lie in your face. Pero ang tanong mo nga talaga, what is it, no? May ganong disagreement. I think babalikan ko yung problema na kapag sinimulan mo na yung pagtiwala sa isang tao,
na ang batayan ay you're with me or not, at yung mga nagkri-criticize sa kanya ay mali-mali. O there's something wrong with those who criticize my president. Pag ganun na yung mindset, and he asks that. He asks that of his followers. DDS, Tatay Digong nga eh. Diba? Parang you have to prioritize belief and loyalty and obedience to a tatay of that type. Diba? Once nagsimula yan, talagang us against them, hindi difference of opinion. No? Kailangan depensahan yung taong yon at siya yung tama. Lahat kayo ay mali. At doon ang problema natin. Kasi tinatanggal mo na ang karapatan ng tao na magdesisyon ng tama o mali o makinig sa ibang tao. Ang nangyayari na lang, kung anong sabihin ng idol mo, yun na yun. And we see that in other settings, di ba? Minsan nagugulat tayo sa pagkapanatiko ng, kaya nga fans ang tawag fanatic. Di ba? Yung pagkapanatiko na sa isang rockstar, popstar, di ba? Na kahit na pag-alaman na nila na yung popstar na idol nilang to ay rapist pala, loyal pa rin sila doon, di ba? Kasi tinanggal mo na yung sariling pag-iisip mo, ibinigay mo na ng buong buo doon sa tiwala sa isang tao. Okay, so speaking of loyalty mga kabayan and also katangahari po ng DDS, example natin itong si Bongo. Wala naman siyang sinabi na, may sinabi ba siya na patayin mo ito? Shoot them dead. Wala pong ganong, abogado po si dating Pangulong Duterte. Dati po siyang prosecutor. Hindi siya nagbibigay po ng instruction na illegal. Kaya may order rin sa dyan, sir. Shoot to kill. Wala pa pakialam dyan sa human rights ng bata. I don't give a shit kung anong gusto nilang sabihin. So wala siyang inutusan na patayin mo ito. Wala po siyang inutusan ganon. Sa pagkarinig po, wala po. Alam niya po anong legal. Ang intelligence fund, binili ko, pinapatay ko lahat. Kaya ganun ang dapat. Yung mga kasama ninyo, pinatigok ko talaga. Yun ang totoo. Gusto lang natin yung totoo. Gusto kong malaman yung totoo lamang po. The truth. Katotohanan lang. I will not hesitate my soldiers to shoot you. 2016, pinangako niya, sabi niya, susugpuin ko ang illegal na droga. Pero wala siyang sinabi na patayin mo ito, patayin mo yan. Wala siyang sinabing gano'n. Shoot them dead. Shoot them dead. Katotohanan lamang po at hayaan na po natin ang taong bayan ang humusga. Kaya nga, hinusgahan na sila ng taong bayan mga kabayan. Hinusgahan na sila ng taong bayan, isang sinungaling, at saka manang-mana talaga sa kanilang puo na si Digong, tangang-tanga mga kabayan. Basta DDS, tanga talaga yan eh. So anyways, nandyan rin po si Gorgonya Angala. Hi to Janet D. Narvaez, Robin Basinga Salindong. Hi to Victor Robin, Caroline Campos, Wing Salvatierra. Nandiyan rin po si Lisa Dakotanan Candido, Liway Tanso, Anjang Aison, Alicia Lick, Nelson Caravana. Hi to Apple Nash. Nandiyan rin po si Gerald Villanueva, Boboy Elmido Costin Sadugyo, Celestial F. De Los Reyes. Hi to si Mezo LB, JRN, Jaime Ignacio, and hi to Girly Sulabo. Okay, so mga kababayan ko, yan po ating manakalap na mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share, libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Panginoong Hesus, dalangin ko po na palakasin mo po ang aking panananampalataya ngayon dahil kung minsan gusto kong sumuko kapag mahirap ang mga bagay. Panginoong Hesus, ipinagdarasal ko po ang iyong mapagmahal na kaaliwan ngayon dahil minsan nawawalan po ako ng pag-asa
kapag binigo ako ng iba. Panginoong Hesus, hinahanap ko po ang iyong liwanag ngayon upang gabayan po ang aking mga hakbang dahil minsan po naliligaw ako kapag ang buhay ay magulo at mahirap. Panginoon, tulungan mo pong buuin ang mga nasira, punasan ang aking mga luha at magsimulang muli. Dahil kapag nagtiwala po ako sa iyo na iligtas ako, lahat ay magiging posible. Idinadalangin ko ito sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video. Rocking around the Christmas tree at the Christmas party hop. Mistletoe hung where you can see every couple wants to stop. Rocking around the Christmas tree, let the Christmas spirit ring. Later we'll have some pumpkin pie and do some